Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, Ar-Rusul wa Risalat. At yatalakay pa rin natin yung mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakaraan, natalakay natin yung panggagamot niya sa mga may sakit. At ito nga isang himala na kumbaga common sa mga propeta. At ito yung kabilang sa mga himala na pinaka nakikilala rito si Isa alayhis salam, na dahil dito ay nagmalabis ang mga Kristiyano sa pag-aakala na dahil siya ay nagpapagaling ng may sakit, siya ay Diyos o anak ng Diyos o merong taglay na pagka-Diyos. Pero yung pagpapagaling ng may sakit, ito ay common lang na himala ng mga propeta. Halimbawa niyan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpagaling ng may sakit din. Yung merong nabalian ng leeg, si Ali bin Abi Talib, nagkaroon ng sakit sa mata. Ay, hindi pala leeg, binti. May nabalian ng binti. Si Ali bin Abi Talib, nagkaroon ng sakit sa mata. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpalayas din ng masamang espiritu o ng kumbaga demonyo, jinn, sa isang tao. So ngayon insyaAllah, sumunod na mga kategory ng mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhbaruhu bil umuril gaybiyah. Ang pagpapahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga bagay na nalilingid. At ang mga bagay na nalilingid o yung al-gayb, maaring ito ay may kinalaman sa natural na pagkakalikha dito ni Allah. Bawa yung mga anghel, mga engkanto, hindi talaga sila normal na nakikita ng mga tao. Okay, mga anghel, engkanto, iba't iba pang mga nilikha ni Allah na maaring hindi rin observable. Halimbawa, yung iba't ibang mga physical na phenomenon na meron, halimbawa magnetism, electricity, hindi natin nakikita yung mga yon. Yung electricity, makikita na lang natin yung pag may nakuryente na. Kumbaga mayroong bahagi ng hangin yung masusunog dahil sa kuryente, kaya nagkakaroon ng nakikita natin yung kislap ng kuryente. Maging ito man ay kuryente doon sa poste, halimbawa, nasunog o kuryente mula sa kidlat. Pero ang mga yun ay maaring al-gayb din. At sa Quran, masyaallah, maraming mga nababanggit nga ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga scientific na pangyayari na imposibleng nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya. At syempre, maaari ring may turing na al-gayb. Yung mga nangyari nung nakaraan, mga mangyayari sa hinaharap, o kaya nangyayari ngayon, ibig sabihin nangyayari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nasa ibang lugar. Al-gayb din na maituturing ang mga iyon. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagpabatid sa kanyang mga sahaba tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga nalilingid. Famindalika ikhbaruhu anillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'ali. Siyempre, pinakamahalaga sa al-gayb na nalaman at ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpabatid siya tungkol kay Allah, tungkol sa mga pangalan niya, katangian at mga gawain. Siyempre, hindi malalaman ng tao ang tungkol kay Allah liban na lamang na ito ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anyo ng wahi. At ito'y kanyang ipinangaral naman sa kanyang ummah. At syempre, sa pamagitan ng Quran, sa pamagitan ng mga aya ng Quran. Wa ikhbaruhu anil malaikati wa sifatihim, at yung pagpapabatid niya tungkol sa mga anghel at kanilang mga katangian. So hindi natin nakikita ang mga anghel. Walang sino man sa atin ang kumbaga nakasalamuha ang mga anghel, subalit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinababatid niya ito sa atin. Dumarating ang mga ulat nito syempre sa pamagitan ng mga hadith.
Wa ikhbaruhu an alamil jin. Siyempre tungkol sa daigdig ng mga engkanto, ay pinabatid din yun sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anil jannati wan nar, ang paraiso at impyerno, al-ghaib din ito. Al-ghaib din ito. At siyempre, ang paraiso at impyerno, pinaniniwalaan nito ng mga scholar na ngayon ay umiiral na. Umiiral na ngayon ang mga ito, ang paraiso at ang impyerno. Wa min dalika ikhbaruhu anil hawadith allati waqa'at. Kasama sa ilmul ghaib ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapabatid niya tungkol sa mga nangyari nung nakaraan, mga nakalipas na panahon. Lalong-lalo na yung pagpapabatid niya tungkol sa mga propeta na ipinadala sa mga bansang Arabo. So sino-sino ba yung mga propeta na ipinadala sa mga bansang Arabo? Si Hud na ipinadala sa Ad, si Saleh na ipinadala sa Thamud, at sino ipinadala sa Madyan? Si Shuaib na ipinadala sa Madyan. So apat lang sila na tukoy ng mga propeta ng mga Arabo, ibig sabihin doon sa Arabian Peninsula. Kasi si Ibrahim alayhis salam, bagaman pinanganak siya doon sa Iraq, hindi pa Arabo. Yung mga Iraq hindi pa Arabo ang Iraq nung panahon ni Ibrahim alayhis salam, Babylonian. So hindi siya Arabo. So hindi lahat ng propeta ay Arabo. Actually, apat lang sila na napagtibay na Arabo. Karamihan sa kanila nasa Middle East, oo, pero hindi sila Arabo lahat-lahat. Kama akhbara an Adam wa Nuh wa Hud wa Saleh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa gayruhum minal anbiya'i wa rasul. Ngayon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpahayag siya tungkol kay Adan, kay Noah, kay Hud, Saleh. Actually, itong mga ito, sina Propeta Hud, Saleh at Shuaib, hindi sila nababanggit sa Bible. Wala sila sa Bible. Pero bahagi na ng mga kwentong bayan ng mga Arabo ang tungkol sa kanila. Kaya nga tuwing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpapahayag, kumbaga may pinahayag sa kanya na aya o kumbaga sura na nababanggit dito, lalong-lalo ng tungkol sa mga propeta na ito na nakikilala ng Quraysh. Sinasabi nila palagi asatirul awwalin. Ito'y mga alamat lamang o mga kwentong bayan ng mga sinauna. Kasi naririnig nila ang tungkol sa kanila. Bawa, parang sa panahon natin ngayon, di ba? Naririnig natin yung tungkol sa mga kwento ng mga nangyari nung unang panahon. Sina Lapu-Lapu, yung 10 dato, pero hindi natin alam kung ano yung katotohanan doon. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsasalita siya tungkol sa mga propeta na ito, sina Saleh, sina Hud at Shuaib, ng buong katotohanan ay sa ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre yung Quraysh, kilala din nila si Isa alayhis salam. Kilala nila si Isa alayhis salam. Kilala nila, syempre, si Ibrahim alayhis salam na siyang ninuno nila. Kumbaga, kabilang sa mga ninuno nila dahil tumira sa Makkah si Ismail alayhis salam. So, nababanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa mga propeta at mga sugo. وَمَا جَرَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَقْوَامِهِمْ. At gayon din na ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong nangyari sa pagitan ng mga propeta na ito at ng kanilang mga nasyon. Kung ano yung naging trato sa kanila ng kanilang mga nasyon at ano ang naging tugon ng mga propeta sa pagkilos ng kanilang mga nasyon. وَهُوَ حَدِيثٌ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَبَيَانٌ. At itong bagay na ito, inshallah, ay nabigyan ng linaw at detalye ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi na siya nagiging asatir lamang, hindi lang siya nagiging istorya, hindi lang siya nagiging alamat, bagkus ay nagiging katotohanan dahil sa napagtibay sa mga ayah at iba pang nababanggit sa mga hadith. Wa mithlu hada la yata'atta min rajulin ummi lam yakun katiban wala qari'an. At ang mga kaalaman nga na ito
ay hindi maaari na malalaman ng isang lalaki na ummi. Ummi, kumbaga illiterate. Pero syempre, itong ang illiterate, katulad ng banggit ko nung dati, kapag illiterate, hindi ibig sabihin na na mangmang o tanga o bobo. Talagang hindi lang siya natuto na bumasa o sumulat. Kasi kahit nung unang panahon, may mga negosyante hindi na marunong bumasa at sumulat. Pero marunong magbilang at tuso, kumbaga, hindi mo maloloko 'yun sa pagbili o pagbebenta. So ganun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matalino siya, pero hindi lang talaga siya natutong bumasa at sumulat. At merong hikmah dito. Na yun nga, ang hikmah dito ay para pasinungalingan na ang Quran ay kinopya lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba. Pinag-aralan niya, kinopya niya o narinig niya, nabasa niya. Wala nga siyang kakayanan sa lahat ng bagay na yun. Katotohanan, ang mga sahaba ang nagsulat, nangolekta ng mga kopya ng mga ayat, mga sura, ayon sa kung paano ito ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinipon nila. Hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagtipon ng Quran sa isang libro. So, ito ay sinimulan sa panahon ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu at ginawang opisyal ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu na magkaroon ng opisyal na mushaf ang mga Muslim. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam never niyang sinulat ang anumang ipinahayag sa kanya kasi hindi nga siya marunong sumulat. At yung mga scholar, naniniwala sila na hindi talaga natuto si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bumasa o sumulat. Kasi halimbawa niyan sa Treaty of Hudaybiyah, yung kaharap na nila si Suhail bin Amr, isinulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinasulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ali bin Abi Talib, Bismillahirrahmanirrahim, at yung iba pang mga nakasulat doon, na ito ay kasunduan sa pagitan ni Muhammad Rasulullah at ng Quraysh. So maraming pinabura si Suhail bin Amr. Hindi pa siya Muslim doon, syempre. So pinabura ni Suhail bin Amr yung Ar-Rahmanur Rahim kasi hindi daw nila kinikilala yon. Ang alam lang nila, Bismikallahum, sa ngalan mo, o Allah. Yun yung pinapalagay niya. At syempre, pinapabura niya yung Muhammadur Rasulullah. Matalino siya, mautak si Suhail bin Amr. Kasi sabi niya doon, kung lalagay mo dyan Muhammadur Rasulullah at sasang-ayon kami dyan, ba't pa tayo naggegera? Kung sumasang-ayon naman pala kami na, ikaw ay sugo ni Allah. So, pinatanggal niya yun. Ayaw burahin ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ayaw niya burahin. Kaya ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, saan ba nakasulat dyan yung Muhammadur Rasulullah? So, saan nakasulat dyan? At siya na mismo ang nagbura. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagbura. Ibig sabihin, hindi siya marunong magbasa hanggang doon sa Hudaybiyah at hindi siya natuto nga magbasa hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi siya natutong bumasa o sumulat at merong ng hikmah dito. Walam yukhalitil ladina darasu tarik al-umam wa arafu akhbaraha. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun nga, imposibleng malaman yan tungkol sa mga al-ghaib na ito, lalong-lalo yung mga bagay-bagay na nangyari sa nakalipas, dahil hindi naman siya nakisalamuha sa kahit sinong maalam sa kasaysayan ng mga naunang mga nasyon at tungkol sa mga nangyari sa kanya. Actually, kung pagbabatayan pa nga natin sa sira, yung nakausap niya lang talaga tungkol sa nakalipas na kasaysayan o nakausap niya tungkol sa kasaysayan ng mga nakalipas, si Waraka lang, si Waraka bin Naufal. At ilang araw lang nang naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namatay na si Waraka bin Naufal. So imposible na galing kay Waraka bin Naufal yung ganung kakapal na libro na kumbaga ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Quran na ibinibintang ng kuffar na idinikta lang sa kanya o itinuro lang sa kanya. Thumma huwa ya'ti bi akhbarin lam yablugha ilmul umam. So, kaya imposible na ibibigay niya o ipapahayag niya ang mga impormasyon tungkol sa mga
nakalipas na mga nasyon na ito na wala namang nakapagtala tungkol dito. Wala namang nakapagtala tungkol dito. Hindi na nga siya marunong magbasa, hindi na siya marunong magsulat kung meron mang naitala. Pero wala talagang nakapagtala tungkol sa mga nasyon na yun. Actually, yung mga bagay-bagay na nalalaman tungkol sa kanila, halimbawa sa Saudi Arabia, meron doon archaeological site doon sa tinatawag na Al-Ula. Malapit na yun sa papunta na yun ng Jordan. Nandun yung Madain Saleh. At nandun matatagpuan yung mga bato na inukit nila, ginawa nilang parang bahay. At meron yung kakambal na syudad, kumbaga, dun sa sa Petra naman sa Jordan. Ito yung nakwento ko sa inyo nung nakaraan na sobrang ganda ng pagkakaukit. Yung mga poste na inukit nila, diretsong-diretso, nakahulog na para bang binuhusan. Concrete na, binuhusan, pinormahan. Diretsong-diretso. So, ang galing mag-ukit nun. Kasi ang mahirap sa pag-uukit, pag nagkamali ka ng ukit, hindi mo naman yung matatapalan nasobrahan yung ukit mo, hindi mo yung matatapalan. Pero sila, yung poste nila, diretsong-diretso. Tayo nga ngayon, meron ng forma, tabingi pa sila, diretsong-diretso yung kanilang poste. So magaling yung pagkakagawa nila talaga. Kaya nandi sila, nagyabang sila tungkol sa kanilang mga kakayanan. Nagyabang sila tungkol sa mga kakayanan nila. Yung mga bagay na yun, actually, marami doon ngayon lang sa kasalukuyan nalaman ng mga tao nung nagkaroon na ng pag-aaral ng archaeology. Pero noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala akong alam na pagkakataon na natukoy ng mga sahaba kung nasaan ang Madain Saleh o yung Al-Ula. Hindi ko, kumbaga, wala akong nalaman na napuntahan nila o kumbaga natukoy nila na ito yung lugar ng Madain Saleh. Kumbaga, wala talaga silang alam tungkol doon. Yung mga ipinahayag sa Quran na mahusay sila na na mag-ukit ng mga bundok na bato, hindi nalaman o hindi nasaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron nga mga ganong building na inukit nga mula sa bato. Wa akhbaru yaktumha ulama'u ahlil kitab. So hindi nalaman din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ilang mga kaalaman na ikinubli ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano. So katulad nga halimbawa dun nung kasama niya si Abdullah bin Salam yung tungkol sa Rajam, hawak-hawak nung Hudyo yung Torah. Pero ayaw nilang ipatupad yung Rajam doon sa kapwa nila Hudyo. Ayaw nila ipatupad yung Rajam doon sa kapwa nila Hudyo. Kasi doon sa Madina, doon sa Constitution of Madina, nang dumating doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga siya na yung naging presidente ng Madina. At napapaloob sa Madina yung iba't ibang mga nasyon. Mga Arabo, kinabibilangan ng Al-Aus, Khazraj at iba pang mga tribo. At yung mga Hudyo, na may iba't iba rin silang mga tribo. Meron silang isang kasunduan na kung merong krimen, meron silang kalayaan, yung mga Hudyo, meron silang kalayaan na ipatupad ang Torah sa kanilang kapwa Hudyo. Kaya yung meron silang nahuli na nakiapid, inutusan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipatupad ang Rajam, yung pagbabato hanggang sa mamatay. Ayaw nilang ipatupad. Hindi ko na napag-aralan kung ano yung naging dahilan. Hindi na namin natalakay masyado ng malalimin noon. Pero maaring ma-impluwensya yung tao o ano pa man dahilan. Anyway, re-review ko rin inshallah. So, yun nga. Ayaw nilang ipatupad. At nung kaharap nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama si Abdullah bin Salam na dating Hudyo na rabay, ibig sabihin pari ng mga Hudyo. Nung binabasa na nila yung kasulatan, tinakpan nung nagbabasa, tinakpan ng kanyang daliri yung aya o yung talata na doon nababanggit ang pagbato hanggang kamatayan para sa sino mang mapagtibay na nangalun niya. Kasi ayaw nilang ipatupad. Pero yun ay pinagtibay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron nga. At syempre, pinatotohanan ni Abdullah bin Salam dahil siya ay maalam sa kanilang relihiyon. So ito ay ikinubli
ng mga Hudyo. Siyempre may mga kaalaman din ay kinubli ng mga Kristiyano tungkol kay Isa alayhis salam na hindi nga siya naipako talaga sa krus. Pero yun nga, ito ay nilinaw ni Allah sa Quran at siyempre nababanggit sa iba pang mga hadith. وَيُسَحِّهُ لَهُمْ كَثِيرًا مِمَّا عِنْدَهُمْ. Siyempre, ang mga kapahayagan na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging ito man ay aya sa Quran o mga hadith, ang lahat na ito ay nagtatama sa kung anuman ang kaalaman o impormasyon na tangan ng mga Kristiyano. Kaya nga, sa Islam, kumbaga, kung magbabatay tayo, di ba may mga nagdadawag gumagamit ng Biblia? May mga nagdadawag gumagamit ng Biblia. Ang pangunahin talaga natin na batayan ay ang Quran at ang Sunnah, syempre. Yung Biblia, kung magbabanggit man tayo ng Biblia, yun ay para lamang patunayan na mayroong natitira dito na bakas ng katotohanan. Na pinatotohanan syempre sa Quran. Doon lang magkakaroon ng lugar ang Biblia sa da'wa. Halimbawa, pinagbabawal kainin yung baboy, o pinagbabawal kainin yung dugo, o pinagbabawal yung pangangalon niya, doon lang maaring magamit ang Biblia. Pero yung doon ka na nagpakadalubhasa sa Biblia, mali yun. Doon ka na nagpakadalubhasa sa Biblia, kabisado mo na halos yung Mateo, Lucas, pero yung Fatiha hindi mo ma-recite ng maayos, problema yun. Problema yun na malaki. Kasi ang Quran at Sunnah ang pangunahin nating batayan inshallah. Wa kullu dhalika dalilun ala annahu innama jaa bihadhil ulumi minal alimil khabir. At ang lahat ng ito ay batayan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasalita ayon sa kaalaman na dumating sa kanya mula sa al-alimul khabir. Al-alim ibig sabihin nakaalam at khabir nakababatid. At yun ay walang iba syempre kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At nababanggit sa surah Hud chapter 11 verse 49, tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qumuk. Yaon ang mga balita tungkol sa mga nalilingid na ipinahayag namin sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi mo ito nalaman. At kahit ang iyong nasyon, hindi rin nila alam. Kasi imposibleng merong pinagkunan o pinaggayahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga aral na ito, na kanyang ipinangaral tungkol sa al-ghaib. Wa qad ashara al-Qur'anu ila hadha ad-dalili fi iddati mawadi'. Ang Quran ay tumukoy sa mga bagay na ito sa iba't ibang mga lugar sa Quran. Wa min dalika qawluhu fi siyaqi qissati Maryam. Halimbawa, yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol kay Maryam, nababanggit ito sa surah Ali Imran, chapter 3, verse 44. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Tama, yahtasimun. Kasi may mali dito sa Arabic. Mali nga. So sabi, hindi kanila kasama nang sila ay nagpalabunutan ng kanilang mga panulat. Yung tinutukoy dito na palabunutan ng panulat, yung ginagawa nila dito, yung kung yung minsan, hindi to ko eksakto kung paano, pero yung narinig ko sa sinabi ni Sheikh Uthman al-Khamis, yung nagpalabunutan sila. Yung makakabunot ng maikling panulat, yun yung mag-aalaga kay Maryam, kumbaga. So, diyan pantay siyang titingnan, pero meron doon isang maikli. At yung nakabunot nga doon ay si Zakaria. So dito sinabi ni Allah, hindi ka nila kasama nang sila ay nagpalabunutan sa pamagitan ng kanilang panulat. At syempre yung panulat noon, yung parang fountain pen na pwedeng ito ay kahoy, kawayan, o kaya yung minsan yung balahibo ng ibon o ng manok.
So yun yung ginagawang panulat noon. Hindi ko nila kasama nang sila ay nagpalabunutan kung sino ang mga ngalaga kay Maryam. At hindi kanila kasama nang sila ay nagtalo-talo. So dito pinagtitibay ni Allah, imposibleng merong pinagkunan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng impormasyon tungkol dito sa bagay na ito nang siya ay nakatanggap ng kapahayagan tungkol kay Maryam. At marami yung natanggap niya tungkol kay Maryam, lalong-lalo na doon sa yung pagdating sa kanya ni Jibril alayhis salam, tungkol sa kanyang panganganak, tungkol sa pagbalik niya ng Jerusalem. So, imposibleng ito ay nalaman niya. Liban na lamang na ito ay pinahayag sa kanya. Wa fi siyaqi qissati Musa, at gayon din sa kwento tungkol kay Musa alayhis salam sa Suratul Qasas. Pangilang chapter ba yan? Suratul Qasas, chapter 28, verse 46. Wa ma kunta bijanibit turi id nadayna. Hindi ka o wala ka doon sa gilid ng bundok nang kami ay tumawag. Kumaga tumawag kay Musa alayhis salam. Walakin rahmatan min rabbika litundira qauman ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yadhakkarun. So wala raw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa bundok ng Tur sa Sinai na doon kinausap ni Allah si Musa alayhis salam. Wala siya doon nang tinawag ni Allah si Musa alayhis salam. Pero yun nga, ikaw ay ipinadala rahmatan min rabbik, bilang habag mula sa iyong Panginoon, litundira qauman ma atahum min nadirin, upang babalaan ang mga tao na walang dumating sa kanila ng tagapagbabala min qablik na nauna sa iyo. At totoo nga ito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang propeta bago pa siya na dumating sa Quraysh. Wala. Si Ismail alayhis salam, napakatagal ng panahon nang siya ay nabuhay. Actually, wala pang Quraysh nun. Kasi ang naging Quraysh lang naman, di ba, yung isa sa mga lolo nila, pang 10 lolo nila, si Fihr. So wala pang Quraysh, nang naroon yung kahuli-huli yung propeta na naroon sa kanilang nasyon, si Ismail alayhis salam. So totoo itong sinabi ni Allah, na siya nga ipinadala. Rahmatan min rabbika litundira qauman ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Ikaw ay pinadala bilang habag mula sa iyong Panginoon upang babalaan ng mga tao na walang dumating sa kanila na tagapagbabala na nauna sa iyo. First time na magkaroon ng propeta sa Quraysh, na ipinadala sa Quraysh. So, ibig sabihin, walang pagkukunan ng impormasyon, walang kokopyahan, kumbaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga impormasyon na kanyang ipinahayag. Wala siyang paggagayahan at iba pang katulad nito. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinadala upang sila nawa ay makaalala. Waqad kana yukhbiru al-akhbar al-mugiba allati waqa'at fi hiniha. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan siya ay nagpapahayag tungkol sa mga al-ghaib habang ito'y nangyayari. So yung tinutukoy nga dito, yung katulad binanggit ko kanina, maaring may al-ghaib na tinutukoy na nangyari noon, yung katulad dun tungkol sa mga propeta, mangyari sa hinaharap, halimbawa pagdating ni Dajjal, o nangyari sa kasalukuyan pero nasa ibang lugar. At imposibleng malaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad akhbara bi istishhadi qadat al-muslimin thalatha fi ma'rakati Mu'tah. Ito na. Doon sa labanan sa Mu'tah, habang nangyayari yung labanan sa Mu'tah, kinukwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung nangyayari sa Mu'tah sa Jordan, ilang daang kilometro, libo pa nga. Siguro mga 1,500 kilometers mula sa Madina. Kinukwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nangyayari sa Mu'tah na para bang naroon siya. Kinukwento niya na namatay si Ja'far, kapatid ni Ali, namatay si Zayd bin Haritha, yung ampon niya, yung alipin niya,
Pagkatapos namatay na si Abdullah bin Rawaha, namatay silang tatlo. Nung namatay yung isa, may pumalit na isa. Pero naubos silang tatlo na magiging pinuno ng mga Muslim. So kinukwento na yun habang nangyayari yun. Wa bi istislami Khalid bin al-Walid ar-Raya min ba'dihim fil yawm alladhi waqa'a fihi al-hadath. So iniulat ito ni Imam al-Bukhari. So lahat yun ay ipinahayag. Kinukwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung nangyayari sa Mu'tah. Yung nga, namatay yung tatlong naunang pinuno at wala nang natirang magiging pinuno yung mga Muslim. Hanggang sa tumayo na, tumindig na si Khalid bin al-Walid upang mamuno sa mga Muslim. At ito yung first time na naging pinuno ng mga Muslim si Khalid bin al-Walid. Okay, so itong kwento na ito, nung una ko itong narinig, bago pa lang sa Islam nun, parang ilang linggo lang, narinig ko ito kinukwento ng ustad dun sa Quiapo. Kinilabutan talaga. Pero pinaka na-impress ako dun sa nangyari kay Khalid bin al-Walid, radiyallahu anhu. Na general siya ng Quraysh. Pero nung nag-Muslim siya, hindi siya binigyan ng VIP treatment. Diyan ka muna, kabo ka muna, private ka muna. Hindi, gagawin ka namin general ngayon? Hindi ganun. At tinanggap niya yon. Hindi siya nagmalaki, hindi siya nagmayabang. Biruin mo, general siya ng Quraysh at sa pamagitan ng pamumuno niya, nanalo ang Quraysh sa Uhud. Pero nung nag-Muslim siya, ginawa lang siyang private. Wala siyang reklamo. Kasi nag-Muslim naman siya alang-alang kay Allah. At nando siya sa mga jihad na yon alang-alang kay Allah. Hindi para patunayan na mahusay siya o kung ano-ano pa man. So maraming aral yung makukuha dito sa nangyari na ito sa Mu'tah. At nung naging pinuno na nila si Khalid bin al-Walid, pinamunuan na ni Khalid bin al-Walid yung tactical retreat ng mga Muslim. Kasi marami silang kalaban talaga. Yung ayon sa pagtataya ng ibang mga scholar, nasa mga 200,000. Pero hindi naman sabay-sabay yun syempre na dumating. Hindi yun sabay-sabay. So 3,000 yung mga Muslim, dahan-dahan yun na inatras ni Khalid bin al-Walid pabalik ng Madina hanggang sa siya ay makabalik ng Siyam na espada. Kakalaban sa mga kalaban. Siyam na espada. So biro niya yan, sinong tao ngayon yung makikipaglaban na makakabali ng siyam na espada? Siyam na tulog siguro. Kayang-kaya, pero siyam na espada bababali. Atras niya yung mga Muslim na, kumbaga, napigilan niya na totally mapapaligiran sila at mapatay silang lahat. Naiuwi niya yung mga Muslim, alhamdulillah. Mula sa araw na yon, tinawag na nga siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang Saifullah, espada ni Allah. At yun nga, may maganda pang nangyari kay Khalid bin al-Walid na nakwento tungkol sa kanya. Siyempre may may batayan. Kumbaga athar, ibig sabihin, mga ulat tungkol sa mga nangyari sa mga sahaba. Nung mamamatay na si Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu, nung panahon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, nagrereklamo siya na buong buhay daw niya siya ay nasa panganib, pero ngayon nandun lang daw siya sa kanyang higaan. Di ba sa Omar series, nandun yun? Nandun lang siya sa kanyang higaan at mamamatay na parang matandang leon. Pero nga, bandang huli na pagtanto niya, ganun talaga yung kamatayan niya kasi sinong papatay sa Saifullah? Sinong papatay sa espada ni Allah? Wala. Liban na lang kay Allah. So, ganun yung naging kanyang kamatayan. Namatay siya sa mga natural causes. Alhamdulillah. So, yun, ipinahayag yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binilita niya sa mga sahaba ng harap-harapan na para bang, kumbaga, nakikita niya ito mismo na nangyayari. Alhamdulillah. So, dito natin tatapusin to. Marami pang mga pagkakataon na nagpahayag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa al-ghaib. Alhamdulillah. At konti na nga lang yung natitirang nababanggit dito, pero marami pa tayong maalala inshallah na mababanggit pa natin sa pagpapatuloy natin dito next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.